Isang pinagpalang umaga po mga kapatid. Nandito na naman po ako para mag-share ng Word of God. Pero mananalangin po muna tayo para samahan tayo ng ating Diyos sa ating pag-aaral ng Kanyang salita. Magsiyo po tayo. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na banal, muli kaming nagpupuri at nagpapasalamat po sa iyo. Salamat sa umagang pinagkaloob mo na naman sa amin na maayos, lalong-lalo na yung aming pag-gising, O God. At lalong-lalo na rin po itong pagbabasa, pag-aaral, pakikinig ng iyong salita. Ikaw po, Lord God, nag-uutos nito na ito po ay aming gawin. Kaya lumihingi kami ng guidance, ng protection para maging maayos yung aming pag-aaral, pakikinig ng iyong salita. Muli mo pong buksan yung puso namin, yung isipan, para lubusan namin itong maintindihan. At muli, Lord, samahan mo po ulit ako, turuan mo ulit ako, gabayan mo po ulit ako, para lahat ng sasabihin ko ay galing lamang po sa iyong salita. Maraming salamat po dahil naniniwala kami. Narito ka sa aming kalagitnaan at tagumpay ang gawain ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus. At sa pakikipisan ng banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Ito po ulit mga kapatid, bago po ako mag-umpisa ng aking sharing ngayong umaga, ayayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po, salamat. Nasa Levitico pa rin tayo, Leviticus chapter 19 mga kapatid. Kahapon ng umaga ay sinare ko sa inyo ang verse 17 mga kapatid hanggang 18 na nagpapaalala at nagtuturo sa atin na huwag kayong magtatanim ng galit. No? Tinuruan tayo ng ating Diyos at sinabi rin dito, ibigin mo ang iyong kapwa kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At sa huli, ako si Yahweh, sabi ng ating Diyos, na siya mismo ang nag-uutos nito sa atin. At ngayon, meron na naman pinapaalala, meron na naman tinuturo, inuutos ang ating Diyos. Dito pa rin nga po sa chapter 19 ng Leviticus mga kapatid. Nasa verse 32 na po ako hanggang 37. Verse 32 to 37, kung meron kayo dyan Bible, sundan nyo po ako. At ito po ang sabi sa verse 32. Tatayo kayo kapag may kaharap na matanda. Igalang ninyo sila at matakot kayo sa Diyos. Ako si Yahweh. Tatayo, igagalang ang matatanda mga kapatid. Even hindi natin ito kamag-anak, basta ito ay matanda o nakakatanda sa atin, dapat tayong gagalang bilang mga anak ng Diyos. Siyempre dapat yun ang ating pag-uugali, yun ang ating mga ginagawa, lalo na ituro natin ito sa mga kabataan, sa ating mga anak, pamangkin na mga nakakabata o mga apo, mga kapatid. Ito ang itinuturo at dapat ituro natin yung paggalang sa matatanda, at ito ang inuutos dahil nung panahon ng mga Israelita noon, di ba, yung matatanda, sila yung mga nangunguna, sila yung mga nagpapayo, ito yung mga paring matatanda, yung mga leader, ano po, dapat itong galangin, dapat itong sundin. At ito rin ang pinapaalala sa atin ng Diyos ngayon. No, hindi lang ito noon sa kanila. At sa atin, di ba, tayong mga Pilipino, talagang likas sa atin yung paggalang, lalo na sa matatanda, di ba, yung pagmamano. At ito po ang pinapaalala, hindi lang sa ating mga lola, lolo, o tatay, nanay, even sa mga nakakatandang kapatid o pamangkin man,
o ibang tao, mga kapatid. Nandun pa rin dapat yung paggalang natin sa kanila. Ulitin ko lang, kahit na hindi natin sila kamag-anak, basta matanda, nakakatanda sa atin, gagalangin natin ito. Di ba po? So, sa Wisdom Church, hindi nawawala yung paggalang na yun. Nandun pa rin yung pagbe-bless namin sa aming Bishop Rene Ilmedo, sa aming Pastor Albert, sa lahat ng pastor, sa lahat na nakakatanda, nagbe-bless po talaga. Yan po ang natutunan ko. Yan po ang natutunan namin sa Wisdom Church. At ito rin ang dapat natin ituro sa ating mga mahal sa buhay, lalo-lalo na sa ating pamilya, ang gumalang sa matatanda, lalo-lalo na sa ating mga spiritual father, mga kapatid. Yan ang gagawin natin. At sa lahat na, sabi ko nga kanina, kahit hindi natin kamag-anak, dapat ginagalang natin sila. Di ba po? Unang-una, sa ating Ama sa Langit, igagalang natin siya. Sa ating Panginoon Hesus, sa banal na Espiritu, ginagalang dapat siya. At sa lahat ng tao, maging magalang tayo. At verse 32, sabi dito, verse 33, mga kapatid, huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan kasama ninyo. Ibigin ninyo sila at ituring na kapatid. Alalahanin ninyo, naging mga dayuhan din kayo sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Yung pang-aapi sa kapwa. Sabi dito, even yung mga dayuhan, hindi Pilipino, dayuhan lang, ito hindi natin aapihin. Yan ang sinabi dito sa Biblia. Sabi, ibigin ninyo, sabi sa verse 34. Una, sa 33, huwag ninyong aapihin ang mga dayuhang kasama ninyo. At verse 34, sinabi dito, ibigin ninyo sila at ituring na kapatid. Alalahanin ninyo na naging mga dayuhan din kayo sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Diba? Tayo rin, mga nag-abroad din, o naging mambayan, naging mambansa, mga kapatid, naging dayuhan din tayo sa ibang lugar. Diba po? Kaya kailangan ang mga kasama rin natin, dayuhan, hindi natin aapihin. Siyempre, lalong-lalo na sa ating kapwa. Pilipino man siya o hindi natin ito aapihin. At tinuturo na naman yung pag-ibig na naman dapat nandyan, hindi nawawala. Ang lahat ay nakatuon sa pag-ibig, mga kapatid. Mamahalin natin ang lahat ng tao. Sabi nga, ituring na kapatid, mga kapatid, dahil tayo ay magkakapatid, para sa Diyos. Tayo magkakapatid, tayo yung mga anak ng ating Diyos. Kaya dapat nagmamahalan tayo lahat. Yan po ang gustong sabihin sa atin ng Diyos. Yan po ang pinapaalala at yan po ang itinuturo sa atin ngayong umagang ito, mga kapatid. Una, ang paggalang. Pangalawa, ang pagmamahal, mga kapatid. Yan yung tinuturo sa atin. Maging magalang sa lahat ng oras at pagkakataon, sa lahat ng tao. Hindi tayo pipili na ito lang ang gagalangin ko kasi mabait ito sa akin, nagbibigay ito. Hindi ganun. Lahat gagalangin natin. Pangalawa, hindi tayo mang-aapi ng kapwa, ng mga kapatid. Kahit na mga dayuhan yan, hindi tayo mang-aapi. Kahit ano pang kalalagayan yan, hindi tayo mang-aapi, mga kapatid. Mamahalin natin sila kagaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin, kagaya ng pagmamahal ng Panginoong Hesus sa atin. Yan ang dapat natin gawin. At verse 35 hanggang 37 po, huwag kayong mandaraya sa pagsukat, pagtitimbang o pagbilang ng anuman. Verse 36, ang inyong timbangan, kiluhan, sukatan ng harina at sukatan ng langis ay kailangan walang daya. Ako ang nag-alis sa inyo sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. At 17, sundin ninyo ang lahat kong
tuntunin at kautusan. Ako si Yahweh. Lastly, yung pandaraya. Anumang klaseng sukatan, sabi sa Biblia, dapat maayos ito, dapat tama ito. Yung sukatan ng halimbawa, pagkain, bigas, lahat ng klaseng pansukat, even sa lupa, yung pagsusukat ng lupa, hindi tayo hindi tayo mandaraya, hindi tayo manluloko ng ating kapwa, kasi para sa Diyos hindi naman mahalaga, no? Hindi sukatan yung kahirapan o maliit lang yung bahay mo, no? Ganun mga kapatid, sa Diyos tayong lahat ay pantay-pantay, kaya lahat dapat pantay-pantay din ang tingin natin sa ating kapwa. At dito nga yung pagsukat, yung timbangan, no? Hindi tayo mandaraya, hindi tayo manlalamang ng ating kapwa. Hindi man nakikita ito ng ibang tao na nagsusukat tayo, nagtitimbang tayo. Nakikita naman ito ng ating Diyos. Lahat nakikita ng ating Diyos. Lahat, even ating iniisip, mga kapatid, alam ng Diyos yan. Kaya kung mandaraya ka, iniisip mo pa lang ang gagawin mo, alam na yan ng Diyos. Kaya wag na natin itong gawin, mga kapatid. Maging tapat. Yan ang tinuturo sa atin, mga kapatid. Maging tapat sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng bagay. Sinabi rin dito, mga kapatid, no? Lahat ng klase, no? Yung timbangan, kiluhan, sukatan ng harina, at sukatan ng langis ay kailangan walang daya. Ako ang nag-alis sa inyo sa Ehipto. Ibig sabihin, pinapaalala ng Diyos na hindi niya sinukat, mga kapatid, yung kasalanan ng mga hindi sukatan yung kasalanan na gawa ng mga Israel. Nilabas pa rin ng Diyos, niligtas pa rin sila, dinala pa rin sa lupain pangako ng Diyos sa kanila, no? Kung susukatin ng Diyos, kung ang babatayan ay ang kasalanan ng tao, baka wala na tayong lahat. Pero nagbibigay pa rin ng pagkakataon ng Diyos para tayo makapagsisi, para lahat ng pagkakamali natin maiayos natin. Pandaraya, panluloko, pagsisinungaling, pangpuputya, panlalamang ng kapwa, sabihin na natin pati yung pang-aapi, yung mga nagagawa nga hindi natin mahalang iba, yung iba lang ang mahal natin. Lahat yun, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na mabago ang lahat sa pamamagitan siyempre ng salita ng Diyos, no? Sa pagbabasa ng salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos ay Diyos mismo. Kaya kung susundin natin ang salita ng Diyos, sinunod na natin ang ating Diyos. Yan yung tatlong tinuturo sa atin, mga kapatid. Una na, ang paggalang sa ating kapwa. Pangalawa, yung pagmamahal sa ating kapwa. At yung pangatlo, yung pagiging tapat sa ating kapwa. Yung hindi nanlalamang, nandadaya. Yan po yung tinuturo sa atin ngayong umagang ito. Na dapat meron tayo sa ating sarili. Nauna sa ating sarili ito. Hindi pwedeng dapat maging tapat ka, maging magalang ka, maging maibigin ka. Ikaw ba? Ganun ka ba? Dapat yung sarili muna natin ang inaayos natin. Ang hinihingi natin ng tulong sa Diyos na tayo ay baguhin, ayusin, simula sa ating pag-iisip, pananalita, pagkilos, mga gagawin at paplanuhin sa buhay ay maging tama. Unang-una, maging kalugod-lugod sa ating Diyos. Yun palagi ang ating hihingin sa Diyos, na maging tama ang ating mga gagawin, maging matuwid ang ating buhay, siyempre sa tulong at gabay ng banal na Espiritu na pinagkaloob sa atin ng ating Diyos. Yan ang ating gagawin, mga kapatid. Hindi pwedeng share ka lang ng share ng Word of God, pero hindi ka naman mabuti pala sa pamilya mo o sa loob ng tahanan. Maayos ka lang, parang ang bait mo lang sa loob ng simbahan, pero sa labas hindi. Dapat sa loob at labas ng simbahan, matuwid ang ating pamumuhay. Sa loob at labas ng simbahan, matuwid din tayo. Mabuti tayo, mga kapatid.
Yun po ang tinuturo sa atin ngayon. Hindi ang mga mananampalataya, ang tunay na mananampalataya ay hindi po mga plastic. Dapat totoong nakikita sa atin na tayo ay mga anak ng Diyos, na tayo ay mga tunay na mananampalataya, tayo ay mga tunay na binago na ng ating Panginoong Hesus, na totoo na ang kasakasama natin, ang gumagabay sa atin ay ang banal na Espiritu. Wala na yung dating pamumuhay, bago na, binago na ng ating Diyos. Kaya lahat ng ating mga naririnig sa salita ng Diyos, nababasa, napapag-aralan, dapat ito ay ating isinasabuhay. Siyempre, hihingi tayo ng tulong sa Diyos, ng karunungan, para maisabuhay natin ang lahat ng kanyang sinasabi, inuutos at pinapaalala sa atin, mga kapatid. Ulitin ko lang, yan po ang tinuturo sa atin ngayon ng ating Diyos. At yan po ang aking sharing ngayon sa Leviticus 19 verse 32 hanggang 37 po yung aking sharing, aking shinare ngayong umagang ito, mga kapatid. Dalangin ko mamaya ay ito ay balikan nyo, basahin nyo ulit, pagbulay-bulayan natin sabay-sabayan po yung pinapaalala sa atin ng Diyos na dapat natin gawin. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig na naman ngayon, mga kapatid. Panghawakan po natin ito at dalangin ko rin na ma-share nyo rin po ito sa inyong mga mahal sa buhay at syempre sa ibang tao din, mga kapatid, sa inyong mga kaibigan, kapitbahay, katrabaho, ano po. Paalala nyo po rin sa kanila ang sinasabi ng Diyos na ating narinig na naman ngayong umagang ito. Ulitin ko lang, salamat sa Diyos at salamat din sa pakikinig mo. Uli tayong mananalangin. Sabay-sabay po tayong magpapasalamat sa Diyos. Sabihin niyo kung ano yung mga gusto niyong sabihin. Dahil naniniwala ako, nakikinig ang Diyos ngayon. Magsiyo po tayo. Aming Ama sa langit, aming Amang makapangyarihan sa lahat, aming Amang mapagmahal, aming Amang mapagpatawad, aming Amang mapagbiyaya. Muli po kami nagpapasalamat sa iyong mga salita na aming napakinggan at napag-aralan, nabasa ngayong umagang ito. Maraming salamat sa pagkakataon na naman na ibinigay mo po sa amin para nga po makapakinig ng iyong salita. Dalangin ko ng lahat ng aming narinig ngayon ay maisabuhay namin, mai-apply namin sa aming mga buhay at mai-share namin ito. Ama, bigyan mo po kami ng lakas ng loob, kasipagan, wisdom, knowledge, and understanding para ma-share, maihayag namin ito sa aming mga mahal sa buhay at sa aming kapwa po. Palagi mo po kaming samahan, gabayan at turuan, Lord God. Ingatan ang bawat isa, O God. Lord, I pray din, Lord God, at inilalapit ko sa inyo lahat ng nakinig na naman, nakapanood ng video ito, Lord God, na sila din ay iyong pagpalain, pagkaloob ang kanilang pangangailangan everyday, Lord God. Dalangin ko yung kalakasan din ng kanilang pangangatawan, ganun din ng kanilang, Lord God, ng mga mahal sa buhay, Lord God. Ingatan mo po sila, gabayan mo po sila, proteksyonan. At kung ano man yung mga nararamdaman nila physically, Lord God, pagalingin mo po sila. Kung ano man yung mga nararanasan nila sa kanilang buhay, dalangin po. Tulungan mo po sila, ayusin mo po ang kanilang buhay. Palagi silang maging masaya, payapa, masagana, tagumpay at punong-puno ng pagmamahalan sa loob ng kanilang tahanan. Dalangin ko na lagi ka nasa kalagitnaan ng bawat pamilya, Lord God, dito sa mundong ito, sa pangalan ng Panginoon Hesus. Lord, muli pagpalain mo sila ng siksik-liglig at umaakaw. Dalangin ko, Lord God, na huwag mo pong pabayaan ng bawat pamilya, bawat bansa, lalong-lalo ng bansang Pilipinas. Gawin pong maayos, masaya, payapa, nagkakaisa, nagtutulungan, Lord God, sa pangalan ng Panginoon Hesus. Dalangin ko ng lahat ng tao sa buong mundo,
Pilipinas ay magkaroon ng tunay na takot sa iyo, tunay na pagsunod sa iyo, tunay na pagsamba sa iyo, tunay na pananampalataya sa iyo. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat po sa lahat po. Salamat po sa ginagawa mo po sa aming buhay. Salamat po sa lahat ng pagpapala. Salamat po sa kalakasan na binibigay mo po sa amin. Salamat po dahil naniniwala ako, Lord God, ngayong araw na to may gagawin ka na namang maganda sa aming buhay, Lord God, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat po. Salamat po. Salamat sa inyong pag-ibig, Lord God. Salamat sa inyong kabutihan sa aming lahat. Salamat po dahil naniniwala ako tagumpay na naman ang gawain nito, Lord God. Salamat po. Salamat po. Muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus at sa pakikipisan ng banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Narinig niya ang ating panalangin. I-claim nyo na mga kapatid. Pinagkaloob na ng Diyos ang ating mga hiningi sa Kanya. God bless po. God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat.